Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap, at ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, action-adventure film na tinatawag na The Tomorrow War. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jonil Mampusti, Dark Nero, J.R.A. Shahad, April Dasig, Rodel Diaz, Calax Gavanjano, Sofia, John Del Lumbay, Arnold Pelayo from Zamboanga City, Charlie from Isabela, Daryl Vince Padilla Guillermo from Santa Marcela Apayo, Siren Maganse from Sorsogon Matnog, Gerald Gardose from Pilar de Palhan Zamboanga Sibugay, Lexus Mapagmahal from Samar, Marie Cris Pitogo from Cebu City, Ortega Kokoy Lumanag from San Agustin Santa Rita Pampanga, Reden Acio from Mangandampay Pangasinan, at Susan Zafra Hepolan from New Sibungana Bunturan Davao de Oro. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang hukbo ng mga manlalakbay sa oras ang dumating mula sa hinaharap para humingi ng tulong. Nanganganib ang mundo na masira sa kamay ng mga mapanganib na alien at ang tanging paraan para mapigilan ito ay maglakbay sa hinaharap at lumaban sa digmaan ng bukas. Si Dan Forrester ay isang guro sa Agham sa high school, pero ang pinakamalaking pangarap niya ay makatrabaho sa mga military science lab. Nag-apply siya sa trabaho at nakarating sa huling pagsusulit. Sobrang excited ni Dan at sinabi niya ito sa kanyang asawa na si Emmy at sa kanilang cute na anak na si Muri. Nagkakaroon sila ng Christmas party sa bahay at gusto ni Muri na manood ng football match kasama si Dan. Pero biglang tumawag ang employer at kinailangan niyang umalis. Sinasabi ng employer kay Dan na magaling siyang kandidato pero kulang sa karanasan sa larangang ito. Kaya pinili nila ang iba para sa posisyong iyon. Malungkot na bumalik si Dan sa bahay at nanood ng football match para malibang. Ito ang final match at lahat ng fans nakatutok sa laro, pero biglang may nangyaring hindi inaasahan. Isang kakaibang portal ang bumukas sa gitna ng field at lumabas ang maraming sundalo. Sinasabi nila na sila ay mula sa hinaharap, 30 taon ang nakalipas. Sa kanilang panahon, halos nasira na ang mundo sa atake ng alien at iilang tao na lang ang natira. Kailangan nila ng mas maraming puwersa para hindi tuluyang maubos ang sangkatauhan. Kaya bumalik sila sa nakaraan para magdala ng karagdagang sundalo. Nagulat ang buong mundo sa pangyayaring ito. Sa loob ng ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang buhay ng lahat ng tao. Naitayo ang mga jump facility sa buong mundo para ipadala ang militar sa hinaharap at tulungan labanan ang mga alien na tinatawag na White Spikes. Sa unang batch, 1,000 sundalo ang ipinadala sa hinaharap sa loob ng 7 araw. Mataas ang pag-asa pero iilan lang ang nakaligtas. Dahil kulang ang kwalipikadong sundalo, nagdesisyon ang gobyerno na piliin ang mga civilian. 1,000 civilian ang ipinadala sa hinaharap pero hindi pa rin sapat. Nagdududa na ang publiko sa mga pagsisikap na ito at nagtatanong kung sulit ba ito. May mga protesta sa buong mundo at wala nang gustong sumali sa misyon. Kaya gumawa ang gobyerno ng brutal na hakbang, kinukulang nila ang mga tao para pilitin silang sumali. Mas lumala ang sitwasyon sa publiko, nawalan sila ng pag-asa. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay ibinagsak sa impyerno at kahit makaligtas ang iba, kailangan pa rin nilang harapin ang mga alien sa hinaharap. May parehong pag-aalala ang mga estudyante ni Dan pero ipinaliwanag niya na ang pinakamahalagang tao sa ganitong sitwasyon ay ang mga scientist. Kung magtutuon sila sa agham, makakalikha sila ng paraan para labanan ang mga alien. Hindi alam ni Dan na siya na pala ang susunod na kandidato para sa misyon. Tinawag siya sa jump facility na pinangangasiwaan ng mga sundalo mula sa hinaharap. Ginagamit nila ang espesyal na device para malaman kung kailan mamamatay si Dan. Sino mang civilian na mamamatay sa susunod na ilang taon ay kailangang sumali sa misyon. Nakatakdang mamatay si Dan pagkatapos ng 7 taon, kaya siya ang pinili. Isang kakaibang device ang ipinasaksak sa kanyang braso para matrack ang kanyang galaw. Kapag tinanggal niya ito, makukulong siya at ang asawa niya ang papalit na magsilbi. Binibigyan si Dan ng 1 araw para makasama ang pamilya at kaibigan. Nagpanik si Emily at iminungkahi na tumakas sila kasama si Muri. May isang taong makakatulong sa kanila, si Dan's ama. Hindi niya ito nakikita sa maraming taon dahil iniwan siya noong bata pa si Dan. Isa itong eksperto sa engineering pero walang malinaw na kita at nakatira sa isang shady na lugar. Kaya hindi siya bumibisita. Sinabi ng ama ni Dan na maaalis ang tracking device pero nagsimula si Dan na pag-usapan ang nakaraan at kung paano naghirap ang kanyang ina. Sinabi ng kanyang ama na marami si Dan na hindi alam. Iniwan niya ang pamilya para protektahan sila sa sarili niyang problema.
Hindi maintindihan ni Dan at iniisip na palusot lang ito ng ama niya, kaya tumanggi siyang tulungan siya at bumalik sa bahay. Sinabi niya kay Emily na wala silang ibang pagpipilian kundi umasa na makaligtas siya sa 7 araw na misyon. Nagpaalam din siya kay Muri at nangako na babalik siya agad. Kinabukasan, nag-report siya sa facility para sa training. Ipinaliwanag ng sergeant ang misyon, ang lahat ng makaliligtas sa 7 araw ay maibabalik sa kasalukuyan. Ang training nila ay hindi gaya ng militar, tinuturuan lang silang gumamit ng armas. Hinati ang civilians sa 2 grupo. Nasa R4 si Dan at nakilala si Charlie. Kasama rin ang tough guy na si Dorian na voluntaryong sumasali sa misyon sa 2nd pagkakataon. Kilala siya sa pagpatay ng maraming white spikes at may suot na spike bilang kwintas. Mas gusto ni Dan na makasama si Charlie at pakinggan ang kanyang mga teorya. Ayon kay Charlie, hindi nila pwedeng i-jump ang oras kung nasaan na sila. Lahat ng kasalukuyang miyembro ay mga patay na sa taon na pupuntahan nila, at ang mga galing sa hinaharap ay hindi pa ipinanganak sa kasalukuyang taon. Gustong-gusto ni Dan ang teoryang ito at naging mabuting kaibigan si Charlie. Bukod dito, ang time machine na tinatawag na jump links ay pwedeng mag-teleport pabalik at pasulong sa pagitan ng taon na 30 taon ang pagitan. Ipinaliwanag ng sergeant na bumabalik sa kanilang pugad ang white spikes tuwing 6 na araw, kaya iyon ang oras ng pagpapadala ng tropa. Nakatulog ng payapa si Dan at ang ibang sundalo, iniisip na may 7 araw pa bago ang misyon. Pero tinawag sila sa gitna ng gabi. Inatake ang mga lab sa hinaharap at nanganganib ang lahat ng research sa white spikes. Kaya kailangan agad na i-port ang mga tropa. Nagtipon sila sa isang hall kung saan binuksan ang portal papunta sa hinaharap. Sa kasamaang palad, dahil sa error, sa gitna ng syudad sila nahulog imbes na sa beach, at karamihan ay namatay sa injuries. Nakipag-ugnayan sa kanila ang isang future soldier na si Romeo at hiling kay Dan na pamunuan ang misyon dahil dati siyang nagtrabaho sa militar. Ang misyon nila ay iligtas ang research team sa City Lab. Sinabi ni Dan sa 2 sundalo na bantayan ang building habang ang iba ay pumapasok sa lab. Sa kasamaang palad, patay na ang lahat ng researchers pero nandoon pa rin ang mga katawan para makabalik ang aliens anumang oras. Sinabi ni Romeo kay Dan na kolektahin ang ilang research materials gaya ng flash drives at lab samples. Nilagay niya sa isang box at nagpatuloy patungo sa labas. Biglang narinig nila ang mga yabag mula sa itaas. Ito ang white spikes. Ngayon naiintindihan na ng mga sundalo kung bakit hindi nila ipinakita ang mga larawan ng mga alien. Isa itong nakakatakot na nilalang na sobrang laki, maraming tentacles, at may daan-daang matutulis na ngipin. Tumakbo ang mga sundalo pababa habang patuloy na nagpapaputok sa mga alien. Sinabi ni Dorian na dapat patamaan ang tiyan ng mga ito. Ginawa ng mga sundalo ang kanilang makakaya pero marami ang alien at maraming sundalo ang namatay. Sinabi ni Romeo na tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya. Nagpadala siya ng mga helicopter at sasakyan para iligtas sila. Naabot ni Dan at ng iba pang sundalo ang smoke signal kung saan naghihintay ang mga sasakyan. Pero bago sila makasakay, winasak ng white spikes ang mga sasakyan at pinatay ang mga driver. Tumakbo ang natitirang tropa para sa kanilang buhay. 2 matapang na sundalo ang nagsakripisyo sa ilalim ng tulay para hadlangan ang mga alien. Isang missile ang itinapon sa tulay para patayin ang mga alien habang dinadala ang mga nakaligtas sa military camp. Pinayuhan ni Dorian si Dan na mas maging maayos sa susunod. Sa halip na mag-alala sa pagliligtas ng kasama, dapat mag-focus siya sa misyon. Anuman ang mangyari dito, hindi mahalaga. Dapat ang alalahanin nila ay baguhin ang nakaraan na nagdala ng sakuna. Hindi sumang-ayon si Dan. Para sa kanya, lahat ay tao, kahit anong panahon sila nabibilang. Narinig ito, ibinahagi ni Dorian ang kanyang dahilan sa paulit-ulit na pagsali sa misyon. May cancer siya at baka mamatay sa loob ng ilang buwan. Gusto niyang bigyan ng layunin ang maikling buhay niya at mamatay sa isang makabuluhang paraan. Naputol ang kanilang usapan nang may sundalo na dinala si Dan sa commander ng future military base. Sinabi nito na nagkakilala na sila dati, at agad na na-realize ni Dan na ang commander ay walang iba kundi ang minamahal niyang anak na si Muri. Naging kilalang researcher si Muri, ayon sa kanyang pangarap noong bata pa siya. Ngunit tila may distansya siya kay Dan. Sinabi ni Muri na ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas ang species ng tao. Hindi niya dinala ang ama ni Dan para makasama siya, may espesyal na layunin kung bakit pinili si Dan. Bago ipaliwanag iyon, ipinakita muna ni Muri ang footage ng isang babaeng white spike.
Mas agresibo ito at karaniwang nananatili sa pugad, nangangitlog habang pinoprotektahan ng mga lalaki ang buhay nito. Ang mga alien ay nagmamalasakit lamang sa kaligtasan ng kanilang species. Paano man, nakapasok sila sa Earth nang hindi nahuli ng radar o satellite. Sa unang pagkakataon, lumitaw sila sa Russia at kalaunan sinakop ang buong mundo. Nakabuo si Muri ng toxin na epektibo sa male aliens, pero mas matibay ang mga babae. Ang susunod na misyon ay dakpin ang isang babaeng white spike ng buhay at dalhin sa lab. Sumali si Dan sa misyon at nakarating sila sa pugad ng mga alien. Unang pinatay ang mga lalaki gamit ang toxin bago pumasok para dakpin ang babae. Nasa helicopter si Dan at binabantayan ang paligid. Biglang nakakita siya ng mas maraming alien kaya dali-dali siyang tumulong kay Muri. Nasa kulungan ang babae at dinadala ng helicopter habang sakay sina Dan at Muri sa jeep para makaligtas sa mapanganib na lugar. Pagdating sa beach, nagpadala ng signal si Muri sa kanyang team at naghintay sa kanilang pagdating. Ginamit niya ang oras para pagsabihan si Dan sa pagsunod sa kanya sa pugad. Ipinaliwanag ni Dan na hindi niya kayang iwan ang kanyang anak, ngunit napaluha si Muri. Sinabi niya na lagi niyang pinagkakatiwalaan ang ama niya, pero iniwan siya nito. Naghiwalay ang kanyang mga magulang nang siya ay 12 anyos at namatay ang ama sa aksidente sa kotse nung siya ay 16. Nasaksihan niya ito at hindi niya malimutan. Akala niya ililigtas siya ng ama niya, pero nagkamali siya. Hindi makapaniwala si Dan na gagawin niya ang isang bagay na kinaputan niya sa sariling ama. Bago siya makapagsalita pa, dumating ang rescue team at dinala sila sa main headquarters sa gitna ng dagat. Nakalok ang babaeng alien sa lab at tinuturukan ng toxin bawat oras para kontrolin ito. Pero mabilis itong nagde-detox, kaya kailangan ni Muri alamin kung paano at gumawa ng enzyme inhibitor para neutralize ito. Kapag nagawa, pwede nang patayin ang lahat ng alien at mananalo sila sa digmaan. Sa susunod na ilang araw, tuloy-tuloy ang tests ni Muri. Sinubukan niya ang 10,000 kombinasyon para matuklasan ang toxin pero wala sa mga ito ang 100% epektibo. Gusto ni Dan tumulong at tinanong kung ano ang purpose niya dito. Sa wakas, ipinakita ni Muri ang plano. Kapag handa na ang toxin, gusto niyang dalhin ni Dan ito sa kanyang panahon at ay mass produce para pigilan ang pagkalat ng alien. Ayaw niyang magtiwala sa iba kundi sa ama niya. Aalis si Dan ngayon at pumayag na dalhin ang toxin, pero gusto niyang bumalik para iligtas si Muri. Kapag perfect na ang toxin, iniabot ni Muri ito kay Dan. Biglang may emergency alert. Natagpuan rin ng White Spikes ang kanilang headquarters at dumating doon ng libo-libo. Agad kinuha ni Muri at Dan ang kanilang mga armas at lumaban sa mga kaaway. Nakatayo paarap pabalik. Nasira rin lahat ng sasakyan at helicopter kaya tila wala ng pag-asa. Nasugatan si Muri at sinabi kay Dan na mag-focus sa misyon. Magte-teleport na siya anumang sandali. Kailangan niyang akulan ang responsibilidad na iligtas ang mundo at huwag hayaang mangyari muli ang sumpang hinaharap. Ayaw ni Dan na iwan ang anak niya, pero natapos na ang kanyang oras. Bumagsak si Muri sa mga bunganga ng mapanganib na alien habang si Dan at ang natitirang nakaligtas ay bumalik sa kanilang panahon. Humiling si Dan na ipadala siya muli sa hinaharap pero hindi na ito posible dahil nasira na ang jump link sa hinaharap. Pagkatapos makabawi sa kanyang mga sugat, bumalik siya sa bahay pero hindi makalimot sa kanyang naranasan. Gusto niyang iligtas ang future Muri kahit nangangahulugan ito na ililigtas niya ang buong mundo. Nakipagkita siya kina Charlie at Dorian para alamin kung saan babagsak ang alien spaceship. Kinuha ni Dan ang necklace ni Dorian para suriin ang volcanic ash sa spike ng alien. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang estudyante na eksperto sa ganitong bagay. Napag-alaman niya na ang ganitong ash ay nakabaon sa glaciers ng Russia. Ibinahagi ni Dan ang kanyang teorya sa gobyerno, pero tumanggi silang pandohan ang kanyang research. Ngayon, iisang tao na lang ang makakatulong sa kanila. Binigyan siya ni Muri ng pangalawang pagkakataon at ngayon ibibigay niya rin ang pagkakataon sa kanyang ama. Agad pumayag ang matanda at tinulungan silang makarating sa glaciers. Natagpuan nila ang alien spaceship na bumagsak sa ice cave. Aabutin ng humigit kumulang 20 years para matuno ang yelo at patuloy na dama-dami ang White Spikes sa panahong iyon. Kung babalik si Dan sa gobyerno ngayon, matagal bago matapos ang misyon kaya nagdesisyon siyang tapusin ito mismo. Sinimulan nilang i-inject ang mga itlog gamit ang toxins, pero may ilang alien na napisa. Sinabi ni Dorian kay Dan na lumabas habang siya naman ay bobomba sa spaceship gamit ang time bomb at makamit ang bayani niyang kamatayan. Sa kasamaang palad, nakatakas ang isang babaeng alien. Sinundan ni Dan at ng kanyang ama ang babae at lumaban paarap pabalik. Nagboluntaryo ang kanyang ama na isakripisyo ang sarili, pero nailigtas siya ni Dan at na-inject ang alien ng toxin bago itapon ito sa bangin. Sa wakas, nailigtas niya ang mundo at ang kanyang future daughter. Bumalik si Dan sa bahay at dinala rin ang
kanyang ama para ma-enjoy ang natitirang taon ng buhay ng payapa. Ang paggawa ng pagkakamali ay likas sa tao, pero bawat isa ay karapat-dapat sa kahit isang pangalawang pagkakataon. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.